Welcome po sa ating channel, panibagong reaction video po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang title po nito, tumanggap ng bagong 20 world-class aerial drone ang Philippine Coast Guard mula sa bansang Australia. Bukod sa drone, sasailalim rin sa training ng drone specialist ng Australia ang nasa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicle Squadron para sa tamang paggamit ng mga ito. At sa kabilang balita po na ating pong gagawa ng reaction video, Trump dodoblehin ng taripa sa China. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Bago pa tayo magsimula, inom po muna kayo ng tubig, no? Dahil napakainit po ngayon, delikado po na ma-heat stroke. Kaya kailangan po stay hydrated po sa lahat po ng subscribers, sa mga viewers ko po dito sa aking channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Tumanggap ng bagong 20 world-class drones ang Philippine Coast Guard mula sa bansang Australia. Ayon kay PCG o ayon sa PCG, malaki ang maitutulong nito sa mga isinasagawang maritime domain activity, lalo na sa pagbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Ito na po, no, palaki ng palaki at pa-improve ng pa-improve ang ating sandatahang lakas. Ito na nga po ba yung sinasabi natin, di ba? Sinasuggest ko lang po ba nung nakaraang reaction video natin na sana magkaroon din tayo ng mga drone. Ito na po, narinig po yata tayo, no? Talagang meron na po tayong drone ngayon na ipinagkaloob sa atin ng Australia. Malaking kudos po at salamat sa Australia dito po sa mga bagong drone ng Pilipinas. Activity, lalo na sa pagbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa drones, sasailalim rin sa training ng drone specialist ng Australia ang nasa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicle Squadron para sa tamang paggamit ng mga ito. Grabe, no? Sobrang solid po ng Australia sa paghandog sa atin ng mga drone na yan. At yun nga po, nung unti-unti na pong natutupad ang pangarap po ng bawat Pilipino na magkaroon po tayo ng mga ganyang high-tech na sandatahang lakas natin, no? Para hindi po tayo nakukulaylat dahil third world country po tayo, tandaan nyo yan, no? Sobrang late na po tayo sa mga ganyang technology at masasabi po natin ngayon po ay digital era na. Kailangan po tayong maghabol. Kaya pasalamat po tayo sa Australia at syempre po sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po matutupad dyan kundi dahil po sa ating Pangulo. Dahil po masigasig at friendly ang ating Pangulo, kaya po inuulan tayo ng mga blessing ng mga malalakas sa bansang yan. Australia is committed to working with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources, which are so important to all of us. It can extend the reach of our ships. Tama. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel. Tama. Mas magiging less din na risky. Tama yun, sinasabi niya, no? Para pwede rin po yan yung kung mabahagian din tayo ng malalaking drone, pwede rin po mag-drop po yan ng mga package, no? Lalo po doon sa BRP Sierra Madre, pwede po mag-drop ng package yan. Hindi na po tayo basta maharang ng China. At saka yun nga po, no, sa pagsusurveillance po sa ating sa West Philippine Sea, sa ating sa ating kinasasakupan, pwedeng drone na lang po para hindi po talaga tayo maharang ng China. Malaking bagay po ang drone, matagal ko na pong sinasabi. Marami pong gamit ang drone sa panahon po ngayon. Kaya pasalamat po tayo sa Australia. Sa tao natin. Ayun na po, no, lipat na po tayo dito po sa kabilang balita. Trump dodoblehin ng taripa sa China. Panoorin at pakinggan na po natin to. Sa gitna ng courtesy call press conference ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Oval Office, ay nagbabala si US President Donald Trump na kanyang papatawa ng dagdag na taripa ang China. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Grabe, no, 50% plus tariff. Isipin nyo yun, kung 34% plus 50, 84% tariff ang idadagdag ni Donald Trump, no, pagbabanta niya sa China kapag hindi daw tinanggan ng China ang 34% tariff na pinataw din ng China sa kanila. Nako, tariff war na po talaga ngayon, no, grabe.
noon ko pa po sinasabi, no, kapag itong si Donald Trump ang nagsalita, ginagawa po niya talaga. Kaya nako, yari na naman tong China. Ayon kay Trump na kanya itong ipatutupad kapag hindi binawi ng China ang 34% na retaliatory tariff nito sa Estados Unidos. Git ng presidente, daragdagan nito ng halos 50% ang ipapataw niyang taripa sa China na mangangahulugang nasa halos 100% tariff rate na sa lahat ng Chinese products. Grabe, 100% po kasi ko 84, no, papuntang 100 na yon. Grabe po palakapakan po natin ng Amerika. Dito na po talaga babagsak ang karir. Bagsak ang karir ng China dito, yung ekonomiya nila babagsak. Kasi ako na nga po nagsasabi sa inyo, no, nung nakarang reaction video natin, mas nakikinabang po ang China, no, sa kanilang import ng kanilang produkto sa iba't ibang bansa. Ang Amerika po, hindi po basta matatablan yan o hindi po tatagos talaga yung import tax na yung taripa na pinapataw nila sa Amerika. Hindi po talaga, onti lang po yung tax o onti lang po yung produktong pinapadala ng Amerika sa China. Ang China po, ang lahat po ng buong mundo, no, sa buong mundo, ang kanilang produkto ay kalat, no. Sila po ang talagang tatamaan ng matindi dito sa pagpataw ng almost 100% tax, no, percent tax ng Amerika dito po sa China. Kaya nako, eto na po, no. Ewan po natin kung anong gagawin ng China rito, kung magbababa po ba sila ng tax nila patungkol dito sa Amerika, o lalaban sila o papalag talaga sila dito. Pag pumalag po sila, yari po talaga sila dito, dahil alam po natin na ang China ang talagang nag-aangkat ng kanilang produkto sa Amerika. Sa ngayon ay nagkakaroon ng pagsibol ang Chinese stock market dahil sa pagtutok ng mga lokal na negosyante sa kanyang sariling merkado, habang ang Wall Street at S&P 500 ay dumaranas naman ng malaking pagbagsak dahil sa pagdepende nito sa pandaigdigang merkado. Bukod sa China, ay binetikos din ito ang Japan, kung saan nakausap niya sa telepono si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Dagdag pa nito, tila minaliit ng Japan ang Estados Unidos sa usapin ng kalakalan, kung kaya't marapat na maramdaman nila ang mataas na taripa. Inihalimbawa nito na hindi umano tinatanggap ng Japan ang mga sasakyan ng US, pero ilang milyon ang nakukuha ng Japan, gaya ng sa agrikultura at iba pa. Pati pala Japan po, no, na pumapalag din dito sa pataw na taripa ng Amerika. Ito po talaga si Donald Trump, kasi matagal ko na pong sinasabi sa inyo, negosyante po yan, no, businessman yan. Kaya ganyan po yung takbo ng utak niya. At syempre, Amerika sila number 1. Ganun po yung niya, kumbaga, kami yung number 1, kami yung pinakamalakas, dapat kayo yung susunod sa amin. Ganun po yung diskarte dito ni Donald Trump, na bagamat yung ibang kaalyadong bansa talaga ng Amerika ay naapektuhan din. Pero ang sentro po natin dito, almost 100% tax na po ang ipinataw ng Amerika dito po sa China. No, doon po tayo mag-concentrate, dahil ito po talaga yung kalaban po natin na tong China. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. There'll be fair deals. As you know, I spoke this morning with the Prime Minister of Japan, and we had a very good conversation. They're coming. And I said, one thing, you're going to have to open up your country, because we sold no cars, like 0 cars in Japan. And they sold millions of cars into our country. They don't really take our agriculture, a little bit of it just to keep us slightly happy, but they don't take what they're supposed to be taking. So yun po talaga, no, kasi ang Amerika nga po, hindi sila nag-aangkat, no, ng kanilang produkto, o hindi sila nag-i-import ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Bihirang-bihira po yun. Tama po yung sinabi yan doon, yung Japan po, sila po yung nag-aangkat ng kanilang kotse, yung mga Honda, alam nyo na yun, yung mga brand po nila sa buong mundo, no? Kaya hindi rin talaga ganong maapektuhan ng Amerika. Real talk yun. Yung Japan din talaga ang maapektuhan, dahil sila po yung nag-i-import ng kanilang produkto, na katulad ng China. Pero nakita nyo, no, nahilot na po. No, nag-usap na po yung Prime Minister ng Japan at itong si Donald Trump, sinabi ni Donald Trump, okay na raw, 'di ba? Sumusunod na po yung Japan. Pero ito pong China talaga, ito po yung matindi, no, almost 100% tax. We have a great relationship with Japan. We're going to keep it that way, but they're coming in to meet, and other countries are coming in. 'Di ba?
Hindi rin nakaligtas ang European Union sa taripa o tirada ni Trump kung saan sinabi niyang handa siyang harapin ang EU sa isang trade war kung upang mabawi ang halos 350 billion trade deficit na nakukuha ng Estados Unidos mula sa Europa. Iba talaga ang Amerika, no? Talagang pag nagsalita ang leader ng Amerika talaga. Talagang naaalog po kahit sinong bansa at talagang susunod sila dahil number 1 po talaga ang Amerika. At yun nga po, no, talong-talo sila sa Amerika dahil may paninindigan yung Amerika na talaga yung produkto nila ay kanilang tinatangkilik. Diba? American brand. Hindi po sila basta sumasalalay sa brand ng ibang bansa. Diba? Tulad ng China, yung China worldwide, diba? Nagpapadala sila ng kanilang produkto. Pero itong Amerika talaga, stable ang kanilang ekonomiya. Kasunod dito ay ilang araw lang ang nakalipas nang sabihin ni European Commissioner President Ursula von der Leyen na handang buong European bloc na magpatupad ng umano'y countermeasures upang pigilan ang tinatawag nilang mapang-aping retaliatory tariff policy na ipinataw ni Trump noong simula pa lamang ng Abril. Well, bandang huli para sa akin po, no, opinion ko po to, no. Bandang huli po niyan ay magbababa rin po ng pride tong European Union. Alam nyo na po mangyayari dyan. Dahil nga po, no, sa history po nung pagsuporta lang po, no, doon sa mismong EU, doon sa NATO, 'di ba po? Mas malaki po yung ibinibigay na pondo ng Amerika. Hindi po sumasapat yung pondo ng European Union. Kaya nga po nagagalit itong si Donald Trump dahil hindi nga po fair. Dahil pag sila ang nagbigay ng kanilang pondo dito po sa grupong to sa NATO ay sagad, todo, as in puno, 100%. Samantalang itong European country na nagsama-sama pa sila ay hindi nila mapunuan yung pondong ibinibigay ng Amerika. Kaya nga po itong Amerika ay gusto nang bumitaw sa NATO. Yun po yun. Kaya ngayon, ganito po nagkakaroon sila ng problema dahil nagpataon lang po ng mataas na taripa itong si Donald Trump. Siguro way niya na rin po yan para po kumalas sa NATO itong Amerika. The European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year. Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S. But we don't have a car that's been sold to the European Union. Diba? Sobrang unfair, diba? Kayo padala ng mga produkto nyo dito sa Amerika, tinatanggap namin. Samantalang kami, onti nga lang yung kotse, di ba, ng Amerika, Ford, yun lang yung Ford, DMC, yun lang po yung mga tumatak na brand ng American car, di ba po? O, correct me if I'm wrong kung meron pang iba. Pero hindi daw tinatanggap ng European Union, di ba? Kaya eto na po talaga ang ginagawang hakbang dito ni Donald Trump. Kasi nga hindi nga fair talaga kahit nga po sa NATO sa budget, di ba? Hindi rin fair. Kaya eto nangyayari ngayon. To the US, but we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair and reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it. We can knock off $350 billion in 1 week. Ayun lang po, natin po nagawa ng reaction video. Ano pong komento nyo dito po sa ating napanood? Malaking kudos po, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre sa Australia dahil inulan po tayo ng biyaya ng mga drone. Marami pong use yun, no? Pwede po mag-deliver ng package, mag-surveillance po sa ating EEC. Grabe po, no? Grabe po yung technology ngayon na ating natatanggap mula po sa malalakas na bansa. At dito po sa taripang pinataw ni Donald Trump na almost 100% dito sa China. Ano pong maiko-komento nyo? Ano pong saloobin nyo? I-comment nyo po dyan sa comment section. Maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik sa aking reaction video at sa aking channel. Sa mga nagsusubscribe o nagsubscribe, maraming salamat din po. Ingat po kayo lahat. Grabe po init ngayon. Inom po kayo tubig lagi. Stay hydrated. God bless and peace out. Bye.